Amen. Good evening po sa bawat isa. Amen. Amen. Ang sayo po ng Biblia, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Masaya po ba tayo na nasa tahanan po tayo ng Diyos? Amen. Isa naman pong malakas na amen na may kasamang ngiti. Amen. Praise God. And nais ko pong i-welcome ang mga kasama po natin online and gayon din po sa mga kasama po natin dito po sa ating auditorium this evening. Welcome po sa ating pong prayer meeting. Without further ado, let us all stand up. I-recite po natin ang ating pong panawagan sa ating pagsamba. Romans 12:1. Bigasin po natin na may pangunawa. Ready? Begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ngayon naman po, atin pong bigkasin ang atin pong pahayag ng puso sa pagsamba. Ready? Begin. Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay, siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Awitin po natin, Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong ininitibok na ika'y parangalan. Ang lupa'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po ay sumandaling manalangin. Let us all pray. Dear God, our gracious, loving Lord, we love you, Lord. Thank you for loving us. Thank you, dear Father, for everything that you have done in our lives. Thank you for all the blessings, for all the protection, your provision upon us. I pray, dear Father, for the success of our service this evening. Kayo po dakilang Diyos ang siyang mapupurihan. Ihanda niyo po, Panginoon, ang aming puso. Linisin niyo po kami, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay maging worthy po kami to worship you, dear Father, sa amin pong pag-aawitan, sa pagtugtog po ng orchestra, ng amin pong pianist. Gayon din po, Panginoon, sa maghahandog, Panginoon, ng special number. Nawa po, Panginoon, maging kapurihan po, Panginoon, lahat po ng iahandog po namin sa inyo. Gayon din po, Panginoon, sa pakikinig po namin ng inyong salita po mamaya. Kayo po dakilang Diyos ang mag-prepare, Panginoon, ng aming puso to absorb your word. Gayon din po, Panginoon, sa gagamitin niyo pong tao, Panginoon, na mga ngaral po ng inyong salita. I pray, dear Father, that you empower him, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa lahat po ng inyong biyaya at pagpapala po sa amin. Ingatan niyo rin po, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na papunta pa lang po dito sa amin pong bahay-sambahan. Salamat dakilang Diyos for everything that you have done in our lives. In Jesus' name I pray. Amen. Hey man, tayo po imawit for our first song. Awitin po natin, I Must Tell Jesus. Amen. Amen. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my
Jesus alone. I must tell Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Make of my troubles quickly an end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world's too evil alerts me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me. Over the world, the victory win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Amen. Purihin pong Panginoon. For our next song, let's sing, Great is Thy Faithfulness. Lord, unto me. Amen. Maaari na pong makapo ang bawat isa. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon at lalo't lalo na alam po natin yung mga mensahe po ng kanta na grabe po ang faithfulness ng Panginoon po sa atin. At yung isa po nating kanta, I Must Tell Jesus. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating prayer time. Babanggitin po natin, sasabihin po natin sa Panginoon yung atin pong mga pangailangan. Gayon din po, magpapasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat po ng biyaya na pinagkaloob niyo po sa atin. This time po, i-flash po sa ating mga screen ang atin pong prayer list. Of course, wag po nating kalimutan na ipag-pray ang atin pong pinakamamahal na Bishop Freddy De Vega, ang kanya pong health and protection po para sa kanyang family. Lalo na po, nalalapit na naman po ang kanyang pag-alis po ng bansa, I believe. Pag-pray po natin ang kanila pong safety, of course. Gayun din po, pag-pray po natin yung strength po para po sa mother ng atin pong bishop, kay Inang Sharing. Pag-pray po natin ng strength and long life as well. Gayun din po sa physical strength po ni Dr. Merly Casahe, pag-pray po natin yan. And of course, healing and strength po for Bishop Andaya. And of course, wag po natin kalimutan ipag-pray yung LWBC Santa Mesa Ministries and church leaders and workers. Wag po natin kalimutan ipag-pray po ang atin pong mga missions sa Calaca, sa Tondo, sa Parañaque, at gayon din po sa Tagalag. Wag po natin kalimutan ipag-pray sila Pastor Jason, sila Pastor Darwin, sila Pastor John, sila Pastor Daniel. Wag po natin silang kalimutan ipag-pray. Kailangan po nila ng kalakasan, lalo na po at medyo mahirap po ang lagay po ng atin pong mga missions po, no? Pag-pray po natin sila palagi. And of course, pag-pray din po natin yung mga missions po natin both here and abroad, mga local ministries po natin, gayon din po sa mga international ministries po natin na ayun nga po, tinatrabaho po ng atin pong bishop. Pag-pray po natin po sila palagi. Let's also pray for Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. Pag-pray po natin yung mga professors po na nagsasacrifice po na pumunta po dito. Yung iba po, I believe, sobrang layo pa po ng mga pinanggagalingan. Pumupunta po dito sa Santa Mesa at nagtuturo po sa amin. Pag-pray nyo rin po yung mga Bible school students po natin sa regular track. 8 po kaming nag-aaral po doon at sobrang dami po nasa night classes. So pag-pray po natin yung mga nag-enroll po and yung mga professors po sa Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. And gayon din po, pag-pray po natin yung mga kapatiran po natin abroad. Mahirap po na malayo po sa kanilang mga pamilya at isa na po ako sa mga nahirapan. Okay. Kaya pag-pray po natin yung mga kapatiran po natin. Gayon din po, of course, lagi po natin pinagpipray yung mga kapatiran po natin na
nagre-recover from their sickness, gayon din po sa provision po ng kanila pong mga kagalingan. Una na po dyan, provision and safe pregnancy of Ma'am April Balaan and Tony Ella. Si Ma'am April po, I believe, sa Monday po, gaganapin po ang kanyang cesarean section, something. Okay, so pag-pray po natin yan, yung success po nung delivery po nung bata po na dinadala. And pag-pray din po natin, good health and lab tests for Nanay Gloria Cabiling, complete recovery and good health for preacher Pastor Henry and Sister Kenji, full recovery for Sister Ligaya Duran, strength for Sis Maan's mother kay Nanay Anita, complete healing for Brother Chito's trigeminal neuralgia, Sis Minda's knee injury, patuloy po natin ipag-pray sila po, no? At meron pa po dito na mga na-add kay Vivian Abaw po, meron po siyang goiter operation, pag-pray po natin. Si Mami Nors, pag-pray po natin yung kanyang cough and cold. Gayun din po recovery ni Brother Harvey. And of course, pag-pray din po natin si Sister Margie and si Sister Lizette. Grabe po, ang dami pong may ubo at may sipon po ngayon. Pag-pray po natin, kayo na nga po nagsisinghutan dyan so sila ate, sila Preacher Jabez. Pag-pray po natin yung mga sipon po nila. And kay Brother Dennis Bedar, pag-pray po natin. And yung mga anak po nila ni Sis Ann, pag-pray po natin dahil may sakit din po. Pag-pray po natin sila. Gayon din po kay Brother Dennis po, medyo malayo daw po yung work niya po ngayon. So, ipag-pray po natin. And meron po dito, successful operation and fast recovery for Shaina Rose Binamira. Kapatid po ba to ni Sister Franchette? Pamangkin ni Sister Franchette. Pag-pray po natin yung operation po nito. And gayon din po kay Marcialita de Guzman, successful operation din po. At meron din po dito successful operation and fast recovery for Pastor Yanga. Pag-pray po natin. And then, immediate healing and provision for Brother Drich Logro. Pag-pray po natin si Brother Drich. Grabe, medyo matindi po yung na-experience po na accident. Pag-pray po natin and meron pong operation na involved po dito. And alam naman po natin na kapag po nasa doktor, eh meron din pong gastos. Okay, so pag-pray din po natin yung provision po para po sa kanila. Next po, pag-pray po natin yung mga business po ng mga kapatiran po natin sa atin pong church. Una po, yung Rayco, Janelle & Jenner Publishing House, LMV Enterprises, Bubble and Brew Cafe, nila Sister Lovely, pag-pray po natin yan. Gayun din po sa mga kapatiran po natin na naghahanap po ng trabaho po ngayon, pag-pray po natin, job for Ara Tuazon, kay Brother RJ Manongsong, kay Preacher Sunny, kay Sister Kenji, and kay Brother Mar Philip. Pag-pray po natin yung kanila pong job hunting po. And application for government school post po kay Pastor Kurt. Pag-pray po natin yan. Wisdom for Arwen and David's exams starting tomorrow. Pag-pray po natin. Kay Brother John Fabi's work regularization. Pag-pray po natin. And gayon din nga po kay Brother Dennis Bedar na malayo daw po yung work po ngayon. Patuloy po natin silang ipag-pray. Ngayon po, i-open ko po yung floor para po sa mga kapatiran po natin na meron pong prayer request po ngayon. Nandyan po ang ating mga napakisig na mga kalalakihan po, si Brother Dan and Brother Kevin. Pwede niyo pong itaas ang inyong kamay at isusulat ko po yung inyo pong prayer request po dito. Sige po, wag po tayong mahiya. Meron po ba tayong prayer request? Sige po, wag po tayong mahiya. Alam ko po na meron po. Sige po, Brother JB. Sama niyo po sa panalangin na Praises Prayer Request. Nakagraduate na po yung pinsan ko si Iman Mariano. Amen. Yung month-long birthday celebration po ni Ma'am Merly Mabalot. Kung inalala po natin si BMO noong October 4, pag-alala din natin sa birthday ni Pem nung birthday ni Pastor Eni sa October 30 bilang pag-alala din po. New worship place po ng LWBM Ibaraki, Japan. Kailangan po nila ng bagong worship place sila, Pastor Robert. Pati yung bukas po, trip to Palawan po ng October 12 to 15 po. Thank you po. Okay. Sige po, pag-pray po natin yan, Brother JB. Sige po, meron pa po ba na prayer? So aside doon kay Pastor Robert sa Japan, yung sa Italy, laging isama po natin yung kalooban ng Diyos para doon sa property na talagang siya ang mag-provide at maging maayos po yung outcome nung kanila pong talagang effort na ginagawa to have their own property.
property, yung kanyang gathering place. Okay po. Pag-pray po natin no, yung sa mission po natin sa Italy para po sa kanilang worship place. Sige po, meron pa po ba tayong prayer request po? Sige po, Nanay Lita. Sige po. Kasama po sa panalangin yung safe travel ni Jun bukas going to India. Tapos yung pong Kanino po? mga kapatiran po natin na Sino po yun? Sino po yan? si Jun po, si Jun. India? Opo. Tapos yung mga kapatiran po natin na lukewarm yung spiritual life, pag-pray po natin. Apo, sino-sino po ba sila? Maganda, specific yung ipag-pray natin ni specific. So sa India, pupunta si Brother June. Pag-pray natin. At yung iba yata sa Hamas yata pupunta. Okay po. Sige po, meron pa po ba tayo na prayer request? Sige po, Pastor Poy. Online po. Si Fred Aldridge Ladion. Kasama daw po sa prayer sa kanyang review at ang kanyang incoming comprehensive exam sa November po. Ano po yung name po? Pastor? Yung name? Fred Aldridge Ladion. Si Brother Fred po ito. No? Ayan pa. Okay. Sa Bible School po yan, yung comprehensive exam niya po. Pag-pray din nating tuloy-tuloy sila Brother Nathan, yung family nila sa ating pagdalo. Nakaka-encourage. Andyan sila Brother Nathan. Ha? Binitan. So, yan ang kalubusan ng ano. Pagod ako, pinasaya akong bigla nung nakita kong pumasok doon sa loob. Blessing. Amen. Sige po, meron pa po ba tayong prayer request po? Sige po, Teacher Flo. Good evening po. Pasama po sa prayer yung mga na-open po na feeding center. Blessing po dahil na kapag na po ulit nung Saturday, sila pinolans at saka po yung mga ilang sa mga kabataan po natin. So, ang prayer po namin, nagkausap po kami yesterday dahil sabi ko sa kanya, ang protocol po pagka ganun is magbigay po ng letter para po dun sa chairman dun sa barangay para yung safety din po ng mga nagtuturo po doon. So, yun po, pakisama po sa prayer. Amen. Thank you po. Yes po. Bali, nung last Saturday po, nag-start na po kami na pumunta-punta po sa mga center. And blessing po, may mga tumanggap po sa Panginoon. Nakapag-share po kami nila Doc Vernon po, doon po sa part po ng Malacanang. And blessing po na may mga tumanggap po sa Panginoon. Patuloy po natin ipag-pray yung mga feeding centers po natin, yung mga centers po natin na tinuturuan po ng mga bata po. Pastor Jason, yung update para alam ng church ko ano yung pagpe-pray natin doon sa ano. Good evening po. Bali, first of all, salamat po muli sa mga kapatiran po natin dito Amen. na tumulong po doon po sa pangangailangan po ng ating pong mission sa Valenzuela. But yun nga po, naantay pa po natin po na maiayos po yung place kasi po merong pader sa gitna na kailangan pa hong alisin. Pero yun naman po is pagtutulungan na po ng mission po natin sa Valenzuela. But ang kailangan po natin ngayon po doon sa ating pong mission place is yung pong mga chairs na gagamitin po. So pasama po sa prayers po mga kapatid. Amen. At yun lang po muna po. Salamat po. Mga upuan po. Ano? Meron po ba tayong prayer request po? Sige po. May pahabol pa si Brother JB. Sige Sama po. ko sa prayer request, pambira, sobrang saya natin ng October. Pastors Appreciation Month para sa lahat ng mga pastor, pati para kay BFDV, dapat noong Amen. June pa. Para di kay BFDV, bilang 3 years na sa pangunguna po sa VFBC. Bishop, thank you po sa pagiging pastor po ng VFBC ng 3 years. Amen. Pati yung month-long wedding anniversary po nila Pastor Nelson at Ma'am Alma Cadena po. Amen. Amen. Grabe na. Ayan, si Brother JB, talagang Lahat ah. Okay, sige po. Meron po ba tayong prayer request? Meron na ba po? Okay. Sige po kung... Ayun, meron pa. Ayun. Pakisama po yung on behalf of Pastor Daniel kasi may papunta pa lang siya galing work. Pakisama po yung anniversary ni LWBM Tondo sa November 18. November Successful, 18. yung success po ng evangelistic sa umaga tsaka Thanksgiving sa hapon. Thank you po. Sige po. LWBM Tondo po. Tondo. Yes po. Noted po. Tapos sila Pastor John, ano yun sa inyo naman? Pag-uusapan pa natin ngayon. Pag-uusapan, ang hirap isiksik nung ano eh, no? So, kasi yung mga missions natin, may kanya-kanyang anniversary yan and good na ginagawang Saturday para talaga mabigyan natin ng pansin, ano? So, at
kahit pagpalitin natin, kayo rin, mahirapan din po kayo kung kayo nasa kalagayan ko po. So, kaya yung maging considerate. Si Pastor Del Pindiato Jr. actually, yung anniversary nila sumusunod sa kung ano yung... So, tapos sila Pastor Robert Victoriano, ganun din po yung adjustment na ginagawa nila. So, kaya yun po, malaking bagay na po yon. Okay. Tayo po, yung anniversary natin, malapit na rin po, di po ba? So, at marami na po nagtatanong kung ano raw po ba ang gagawin natin sa anniversary. Ang gagawin lang po natin, magdiriwang po tayo mga kapatid sa anniversary. Tapos, may excite kayo kasi ang magiging sistema, and please do pray for the success of our anniversary celebration, magiging priority po natin yung mga anak-anak. Tapos, dahil po, mas magdudwell tayo doon po sa mismong spiritual aspect. So, yung pong mga kainan po natin, kaysa table po ang mailagay natin doon, upuan po ang ilalagay natin. So, meaning to say, mag-expect po tayo ng mas maraming tao kasi makikita nyo yung puwersa po natin doon na yung mga anak-anak po sa ministry, yung kanila pong mga choir, parang choir festival po ang mangyayari dito. So, bigyan na natin ng idea po yung lahat. Na-meeting po namin sila. So, yung pong MIBC Malabon, yung mga choir po nila, Pastor DJ, Pastor Robert, Pastor Resty, Blessed Hope, para makita nyo po yung force nung sa ano pa lang po natin. Dahil yung MIBC Marikina, ang Victory Fundamental Baptist Church, at saka ito po sa pangunguna po ni Preacher Jabez, so yun po yung magkakasama sa presentation. Pero doon sa first part po natin, parang yung choir ng mga churches, tuloy-tuloy lang po dahil gusto natin talagang nakasentro po doon. Tapos ang pinali po, lahat po ng choir na yon sasama sa isang kanta. Okay? At siguro yung awit ng pasasalamat, like yung My Tribute, so may mga ilang sorpresa po na mangyayari po doon sa ating anniversary para may variation naman, di po ba? So kaya yun po mga kapatid, ang gagawin po natin. Ipag-pray po natin yung success po nito. Okay? So siguro po kung wala na, kanta tayo. Awitin natin yung Tis So Sweet to Trust in Jesus. Yung tamis ng magtiwala sa Panginoon. Yung bang dahil nagtitiwala ka sa Diyos, mapapangiti ka ngayong gabi. Ano ho? Yung bang kahit na po galing sa trabaho, yun ho ang tatandaan nyo. Pag pupunta ho kayo sa church, ikasan nyo na, haharap kayo sa hari ng mga hari. Ha? Lalo na kung wala naman kayong sakit. Mas maganda po na medyo, lalo na kung hindi naman nawasak ang kuta, hindi naman po sunog yung gate. So wag po sana ang mga itsura natin parang nasunugan ng gate at bumagsak ang ating pong kuta. Pag pupunta kayo sa gawain ng Diyos, let us be aware that we will serve and praise and worship the living God. Amen? So, kaya yung living water natin, living pa rin ha? Huwag yung living water mga kapatid. Tayo po tayong lahat and let us sing the song. This is a very good reminder. This is so sweet to trust in Jesus. Everybody! It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the same the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him. Everybody! Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His blessing blood, just in
po bang matamis pagtiwalaan ng Panginoon? Amen. Well, nandito po tayo sa prayer meeting at yan po ang gagawin natin. Ang pananalangin ay isa sa kaparaanan na maipapakita natin kung gaano kalaki ang pagtitiwala po natin Amen. sa Diyos na tinatawagan po natin. Kaya umawit tayo para mapaalalahanan po tayo. So again, Jesus, Jesus, how I trust Him. Everybody! Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace. Ladies, ulitin niyo po ang chorus, ladies! For the last time, lahat po tayo. Okay, all together please. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. Amen. Amen. Praise God. Sige po, maaari na po tayong makupo. At dadako po tayo sa ating prayer time. Sige po, individually po, manalangin po tayo. I'll give time po na tayo po ay manalangin and I will close in prayer. Sige po, tayo po ay manalangin.
Patuloy po tayong manalangin. Let us all pray. Para po sa mga nananalangin pa po, pwede niyo po pong ituloy ang inyong panalangin, but I will close in prayer. Let us pray. Dear God and Heavenly Father, salamat po Panginoon sa lahat po Panginoon ng biyaya niyo po sa amin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, pakinggan niyo po Panginoon ang aming mga panalangin. Una po sa lahat, Panginoon, pinapanalangin ko po ang aming pong mahal na Bishop sa kanya pong mga mission trips, ang kanyang health, dakilang Diyos. Kayo po ang mag-ingat po dito. Gayon din po Panginoon sa kanyang family, kay Sofia, kay Ma'am Maris, kay Inang Charing, kayo po Panginoon ang siyang mag-ingat po sa kanila, bigyan po ng magandang kalusugan, dakilang Diyos. Dinadalangin ko rin po Panginoon ang lahat po ng ministries ng Living Water Baptist Church, ang aming pong mga missions, aming mga local missions. Dinadalangin ko po ang Living Water Baptist Mission Calaca, Tondo, Paranaque, Tagalog. Gayon din po Panginoon sa mga missions po namin abroad, sa Japan, sa Italy. Kayo po Panginoon ang mag-provide po kay Pastor Robert ng bago pong worship place. Gayon din po Panginoon sa mission po namin sa Italy. I pray dear Father na kayo din po ang mag-provide ng kanilang pangangailangan sa kanila pong mission. Kayo po dakilang Diyos ang patuloy po na magpala po dito. Dakilang Diyos, pinapanalangin ko rin po ang BMO BBS, ang mga professors po namin dito. Kayo po Panginoon ang mag-bless po sa kanila. Gayon din po Panginoon sa mga students. Bless them with knowledge and wisdom. Kayo po Panginoon ang patuloy po na siyang mag-provide po Panginoon ng aming mga pangailangan po sa aming Bible School. Gayon din po Panginoon sa mga kapatiran po namin may sakit. Kayo po Panginoon ang patuloy po na magbigay po ng recovery. Kayo po ang patuloy na magbigay din po ng provision sa pambayad po sa hospital. Kayo po Panginoon ang siyang patuloy po Panginoon mag-grant po ng healing sa mga kapatiran po namin tulad po ni Brother Drich na nangangailangan po Panginoon ng operation, kay Sister Shaina Rose Binamira, kay Pastor Yanga, kay Marcialita de Guzman. I pray dear Father na kayo po Panginoon mag-provide po Panginoon ng kanilang pangangailangan at kagalingan dakilang Diyos. Gayon din po Panginoon, pinapanalangin po namin yung safe delivery po ni Ma'am April Balaan. Kayo po Panginoon ang siyang magbigay po ng success po dito dakilang Diyos. Gayon din po sa mga kapatiran po namin na may ubot sipon, dakilang Diyos, kayo po magpagaling. Dinadalangin ko rin po Panginoon yung mga kapatiran po namin may exam, kay Arwen, kay David, kay Fred, kayo po Panginoon ang siyang patuloy po Panginoon magbigay po ng wisdom po sa kanila. Gayon din po Panginoon, pinapanalangin ko ang mga kapatiran po namin na nasa abroad Panginoon. Kayo po Panginoon patuloy na mag-ingat po sa kanila. Gayon din po kay Brother June na meron pong trip to India. Dakilang Diyos, kayo din po Panginoon ang mag-ingat po sa kanila. Ang mga kapatiran po namin na meron pong businesses, I pray dear Father na kayo po ang mag-prosper po dito. Gayon din po Panginoon sa mga kapatiran po namin na naghahanap po ng trabaho, kayo po ang patuloy na magbigay po dakilang Diyos. Dinadakila namin kayo dakilang Ama sa amin pong nalalapit na anniversary. Salamat po Panginoon sa another year na idadagdag niyo po sa Living Water Baptist Church. Dakilang Diyos, nawa po maisakatuparan po namin ang vision po Panginoon na amin pong pastor, dakilang Diyos. Kayo po Panginoon ang siyang magbigay po sa amin ng provision Panginoon and wisdom po Panginoon sa mga taong gagamitin niyo po para po sa aming anniversary. Thank you dear Father for everything that you have done in our lives. Salamat Panginoon sa lahat po ng pagpapala. Kayo po ang patuloy na magsagot po Panginoon sa aming panalangin. Tulad nga po ng awitin, kami po ay patuloy na nananangan at naniniwala, nagtitiwala Panginoon sa inyo. Salamat dakilang Diyos. In Jesus' name I pray. Amen. And this time po, atin pong babatiin yung ating mga kapatiran na nagse-celebrate po ng kanilang birthday. Kung di po ako nagkakamali, meron po tayong mga kapatiran na nagse-celebrate exactly today. Amen. Isa lang po ibig sabihin yan, hindi po tayo kakabahan. Ano? Biro lang po yan. So, kung marinig po natin kanilang pangalan, maaari po palakpakan natin para ibig sabihin nakikisaya tayo sa kanilang panibagong taon sa kanilang buhay. Exactly today po, nagse-celebrate ng kanyang birthday, Sister Larissa Villa. Amen. Praise
praise God for another year. At syempre, exactly today din po, si Ma'am Noemi Olivar. Amen. Amen. And syempre po, bukas, isang tulog lang po, siya naman, si Sister Junlie Aguasito. Amen. Amen. Praise God. And sa 40 naman po, si Sister Julian Cruz. Amen. Ngayon po, awitan po natin sila ng isang masayang blessed birthday to you. Ready? Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. And blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Amen. Praise God po sa panibagong taon sa inyong buhay. And this time po, wala po tayo ngayon dito na visitor's card. So, ibig sabihin tayo po ay mga kilala na po natin yung mga bawat isa, no? So, i-welcome po natin ang bawat isa. Siyempre, wini-welcome din po natin yung mga kasama po natin online. This time, lahat po tayo tumayo. Maganda po, ipakita natin yung init ng ating pagsasama sa pamamagitan ng pagkakamayan. Awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Sabayan po natin ang bawat isa. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. Sige po, kami natin. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him fresh today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Amen. Muli po tayong mawit. Awitin po natin, I am thine, O Lord. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Verse 2, consecrate me now to thy service, O Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up in a steadfast hope, and my will be lost in thine truth. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Verse 3, oh, the purity alive of a single heart that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Amen. For our last song, awitin po
natin, Blessed Assurance. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Amen. Sing on. Good evening po. When shadows fall and the night covers all, there are things that my eyes cannot see. I never fear, for the Savior is near. My Lord abides with me. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries or cease, He gives me peace. How can I fear with Jesus? When I'm alone and I face the unknown, and I fear what the future may be, I can depend on the strength of my friend. He walks along with me. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries or cease, He gives me peace. How can I fear with Jesus? Jesus is King. He controls everything. He is with me each night and each day. I trust my soul to the Savior's control. He drives all fear away. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries or cease, He gives me peace. How can I fear with Jesus? How can I fear? Jesus is near. He
How can I fear with Jesus? To God be the glory po. Amen. Thank you po, Teacher Flo. How can I fear with Jesus? Para tayo matakot kung kasama po natin ang Panginoon, hindi po ba? Before the preaching of God's Word, nais ko lang po recognize po yung atin pong mga bisita po this evening. Kapag po narinig niyo po ang inyong pangalan, para po ma-recognize po kayo ng church. Masaya po tayo na may bisita po tayo. Amen? Amen. Tawagin ko po si Camille Lasala Kalingo. Sige po, pwede po man tumayo para po ma-recognize po kayo ng church. Amen. Lakasan po natin yung palakpak. Mas gusto ko po yung amen kaysa palakpakan. Amen. Pagka masaya po kayo, i-express nyo na lang po sa amen. Ha? Okay, sige po. Mas prepare ko po yung kaysa palakpakan po tayo. Okay. Ha? Sige, Sige po. po. Ngayon naman po, si Rosalita E. Ruway. Sige po, isang malakas na amen. 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 Sige po. Ngayon po, dadako po tayo sa pinakamahalagang gawain po natin ngayon. At ito po ay ang pangangaral po ng salita ng Diyos. Amen? Amen. At alam ko po na excited po tayo dahil ang gagamitin po ng Panginoon sa kanyang pangangaral ay walang iba kundi po ang ating pinakamamahal na Bishop Fred. Amen. Thank you so much. Salamat po sa Panginoon. Ho? So, yun po, para mas maging aware po tayo, response po talaga, better to say amen kaysa magpalakpakan tayo. Kasi pagka nagpapalakpakan at hindi rin naman talaga lahat, so parang yung unity hindi rin mararamdaman. So kaya let us practice that every time that would like to express ourselves, particularly kung na-bless tayo, kung sumasang-ayon po tayo, just say amen. Amen? Romans chapter 12, please. And I would like to share the message of the Lord I entitled, Love Without Dissimulation. Love without dissimulation. Just one verse. Romans chapter 12, verse number 9. And I would like to request the congregation to please read our text tonight and make sure na babasahin po natin ng malakas at nauunawaan po natin ang ating pong talatang babasahin ngayong gabi ito. Ulitin ko po, isang talata lamang po. Romans chapter 12 verse 9. Everybody please begin. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. For the second time please. Ready? Begin. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Again, the message of the Lord tonight, love without dissimulation. Let us pray. Dakilang Diyos, sa gabing ito kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat ng labis sa iyo sapagkat kami po ay iyong patuloy na iniingatan. Kami po ay patuloy mong pinagpapala sa aming mga buhay. Ngayong gabing ito, O Diyos, muli pong kagalakan ng aming mga puso na kami po'y makapaglingkod sa iyo, na kami po'y makapagbigay ng kapurihan sa iyo at kami po'y muling makakarinig ng salita mo. Dakilang Diyos, hipuin mo po ang aming mga pagod na katawan. At nawa dakilang Diyos, mga ibabaw ang Espiritu na kung saan sabik at laging uhaw sa katotohanan. I pray, O Father, that you will continue to work in our midst tonight. Help me and empower me, O Lord. May you bless your people through thy word. Ikaw po, dakilang Diyos, ang mag-ingat sa mga kapatiran pa po namin na marahil po nasa daan pa lang patungo po sa panambahang ito. Ganon din po ang aming espesyal na panalangin para kay Brother Dritch, Panginoon. Sa kanya pong naranasan, I pray, O Father, that you will continue to give him grace, O God, na makita pa rin po niya ang positibong bahagi sa kanyang naging sitwasyon ngayon. Na bagamat in pain po siya at talagang kakailanganin po ng operasyon, pero salamat sapagkat iningatan mo ang kanyang buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat hindi mo hinayaang maging mas malala pa dito ang kanya pong sitwasyon. Kaya panalangin po namin ang pag-aliw mo sa kanya, pagbibigay mo ng biyaya sa kanya, maging ang tulong mo sa kanya, dakilang Diyos, para makayanan po niya ang pain at ang probisyon sa magiging pagpapagamot niya, dakilang Diyos. At ang bawat isang nandirito ngayon, nawa madama mo ang aming pong
focus, ang amin pong talagang pagbibigay, pagpapahalaga sa panambahang ito. Dakilang Ama, aming Diyos, muli po pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan. Basbasan mo po ang aking pangangaral sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. So, dapat po masaya po tayo dahil birthday po ni Sister Lalaine ngayon. Birthday din po ni Ma'am Noemi ngayon. At magbe-birthday pa bukas si Sister Junlie, di ba? At sa March, magbe-birthday din po ako mga kapatid. So kaya mas magandang maging masaya po tayong lahat. All right? So sa Romans chapter 12, actually po, hindi iilang mga preachings na po ang narinig natin from this chapter. At gusto kong sabihin sa inyo na masasabi ko po na ang Romans chapter 12 ay meron pong napakalaking impluensya sa aking buhay. Kadalasan po mga kapatid, laging nagdudwell tayo sa verses 1 and 2 at sinabi ko po sa inyo na kapag tayo po ay magbibigay pansin sa kabuuan ng kabanata, I can say that Romans chapter 12 is very challenging. What I mean to say, it is not easy to apply. Romans chapter 12 for me is a very challenging chapter, and if we will admit sa kalagayan po natin bilang Kristiyano, sa pagiging tapat at totoo natin, naniniwala po ako na marami ang patuloy na bumabagsak dito po sa pamantayan ng Diyos. Sa Kristiyanong pamumuhay, dito po sa sinasaad ng Romans chapter 12. Binigyang pansin po dito ang patungkol sa tinatawag nating katanggap-tanggap na hain sa Panginoon. Di ba? It is very important to always consider na ang ating pong handog, hain, paglilingkod, everything na gagawin natin sa Diyos, napakahalaga po na ito ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Or else, useless ang punta mo sa church. Or else, useless ang pag-awit mo sa Kanya. Or else, walang kwenta ang lahat ng gagawin po natin. Because the main thing sa buhay po natin ay ang makatiyak tayo na katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. So please, wag nating sayangin. Wag nating sayangin ang panahon na ipinunta natin dito. Wag nating sayangin, mga kapatid, ang pag-awit at ang lahat ng paglilingkod na ginagawa natin para sa Diyos. Napakahalaga po na ako at ikaw ay tumiyak na sa bawat pagkakataon na aawit tayo, katanggap-tanggap sa Diyos. Na sa bawat panahon na dadalo tayo, katanggap-tanggap sa Diyos. Na sa kada panahon na tayo po ay magbibigay, everything na gagawin natin sa Panginoon, yung pong katanggap-tanggap tayo. At dito po, mga kapatid, sinasabi ko na parang pag inisip ko rin po yung laman ng Romans chapter 12, na para sa akin po, napakayaman po talaga. Diba? Ito po ay masasabi nating malaking hamon because if not of the Spirit of God, hindi natin maia-apply ito. Halimbawa po, ang buhay mo, sa usapan ng kahit na sabi mong Kristiyano ka pa, tapos ang nananaig sa iyo, yung flesh, ang nananaig sa iyo, yung sarili mo, hindi mo maia-apply ang Romans chapter 12. Okay? It is very hard for us to apply. It is very difficult for us to live like what Romans chapter 12 is telling us. Na yun ang dapat. Napakahirap. So ang kailangan natin is Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya naman para sa akin po, kung totoong Kristiyano po tayo, ang isang katotohanan sa doktrinang ating pinangahawakan, pag tayo po ay Kristiyano, ang nanahan sa atin ay ang banal na Espiritu, and the reason why we need to continue on, the reason why we need to serve the Lord, it is because of the fact na ang Espiritu ng Diyos ang siyang naghahari sa atin. Mahirap po, mga kapatid, na Kristiyano ka, ang buhay natin nasa kagustuhan ng sarili. Kaya dito ngayon, gusto kong bigyang pansin na yung pong pagtalakay po at ang paglalahad po ni Apostol Pablo ay masasabi po natin
na talagang nakasentro doon sa pagtiyak na ako at ikaw ay dapat maging katanggap-tanggap sa Diyos. Make it our goal. Make it our guide. Yung Romans chapter 12, gawin nating goal ito. Gawin nating gabay ito sa ating mga buhay, mga kapatid. Na ang ating buhay, ang goal natin ay yung maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos at ang gabay natin ay ang sinabi ng Romans chapter 12. Now, ang ganda po nung sinabi ng verse number 9, yung pinaka-text natin. Ang sabi po, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13, please. 1 Corinthians chapter 13, just for you to understand and to realize how important it is for the believers to make sure that in everything na ginagawa po natin, ang dapat po, ito po ay dahil sa pagmamahal. Diba? Gagawin natin ang lahat ng may pag-ibig. 1 Corinthians chapter 13, verses 1, 2, and 3. And I would like to request again the congregation to please read ito pong first 3 verses ng 1 Corinthians chapter 13. Ready po kayo? Okay, everybody please begin. Okay, this time, isa-isahin po natin. Okay, verse number 1. In verse number 1, the Apostle Paul said, though I speak with the tongues of men or of angels and have not charity. Yung charity po, love. Okay? Kahit na raw po tayo magsalita ng mga wika ng mga tao ng anghel, kung walang pag-ibig, ang sabi po, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Ano pong understanding nyo doon? Tunog lang. Walang klarong mensahe. Okay? Para daw pong batingaw na umaalingaw-ngaw. Just a noise. So, yun po yung ipinupunto po ni Apostle Paul. Kung wala raw pong pag-ibig, para pong ingay lang. Okay? So verse number 2, ang sabi po, okay? And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I can remove mountains, ang sabi niya, and have not love, and have not charity, ang sabi niya, I am nothing. Sana po habang sinasabi ko sa inyo to, kasi ang pinakarason kung bakit ko binabasa ito, kung bakit natin po idinidiin ito, sapagkat yan po ay ginawa pong masasabi po nating malinaw na mensahe ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na sa kabila po ng sila'y gifted, sa kabila ng sila po'y may galing, sa kabila ng kung tutusin, ang dami pong potensyal, ang church na ito, meron ng church na ito, pero ang naging problema nila, ang wala yung pag-ibig. Okay? Kaya yun ang sabi niya. Wala, I am nothing. Verse 3. Verse 3 mga kapatid. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profited me nothing. And in the last verse of the same chapter, last verse po tayo, 13. Ang sabi po mga kapatid, and now, everybody please, begin. And now abideth hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Nararamdaman niyo po ba mga kapatid na si Apostol Pablo po in that particular chapter, he emphasized charity, he emphasized love. Kahit na gifted ka, kahit na ang sipag mo pa, kahit na lingkod ka ng lingkod, kahit na po palabigay ka pa, kung lahat ng ito ginagawa mo na walang pag-ibig, ang sabi po ng Bible mga kapatid, para daw po tayong ingay lang, tayo po ay walang kwenta o walang kabuluhan. So, idinidiin ko po sa inyo yung halaga
ng tinatawag nating pag-ibig. Now, sa message natin, ang sabi po niya, let love be without dissimulation. Yung pag-ibig daw po natin dapat walang halong pagkukunwari. Di ba? Hindi po dapat pagpapaimbabaw lamang. It must be genuine, mga kapatid. It must be true. It must be sincere. Let love be without dissimulation. Ang sabi niya, abhor that which is evil and cleave to that which is good. Ipagka po muli nating binalikan ng Romans chapter 12, ipinapakita rito yung halaga ng humility. Tama po? Ipinakita rito yung halaga ng kababaan ng loob. Ipinakita dito yung halaga ng harmony. Yung pagkakaisa, yung pagkakasundo, yung magandang tratuhan sa isa't isa. Mga kapatid, mga minamahal, gusto kong sabihin po sa inyo na mismong ang Panginoong Jesus ang nagsabi po na kung kayo wika ay magmamahalan, mag-ibigan sa isa't isa. Then, sasabihin ng mga nakakakita sa inyo, sasabihin nila na kayo nga ay aking mga alagad. Amen? Ibig sabihin po, ang magandang trato at pagtuturingan natin sa isa't isa, yung pagpapahalaga natin sa isa't isa, yung pagmamahalan natin, yan po ay marka ng pagkakristyano, yan po ay marka ng pagiging totoong alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Sa madaling sabi po, mga kapatid, if our relationship is not good, di ba? Kung tayo po ay in conflict sa buhay po natin as Church of God, may problema po. Di ba? So binigyan pansin niya yung humility dyan eh. Binigyan pansin niya yung harmony, mga kapatid. And also, holiness. Yung pabumbuhay na nasa kabanalan, mga Kristiyano. So kung paano raw po na ang isang Kristiyano ay dapat lumakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, it takes humility, it takes harmony, it takes holiness para po ang isang Kristiyano mapagtibay na siya ay mayroong sinserong pagmamahal. Opo. Kaya ngayong gabi po, ang titingnan natin yung negative side. Kasi ang message natin love without dissimulation. Magmahal tayo ng walang pagkukunwari. Hindi po maganda yung pagkakaharap ka, areglado. Pero pagkatalikuran, hindi maganda yung husgahan sa isa't isa. Hindi maganda yung chismisan sa kapatiran. Diba? We need to be humble, we need to be harmonious, and we need to live holily. Yan po ang kalooban ng Panginoon. So let love be without dissimulation. Actually po, yung single verse na yan, ang ganda po Iniisip ko talaga paano ko kaya ipe-present ito? Di ba? Ang isang title na iniisip ko, yung idea nung how. Di ba? Yung kung paano. How we should love. How we should live. How we should labor. Ang dami ko pong iniisip kanina na kung saan, dahil sa kagustuhan ko po na magmemensahe po sa atin, na kung saan mapagpapala po tayo, maliliwanagan po tayo. You know why? Kasi nga gusto kong nangangaral ng may pag-ibig. Gusto ko pong nagmiministeryo ng may pag-ibig. Hindi po ako yung tipo ng pastor na mangangaral na ang gusto patamaan yung tao. Hindi po ang aking intensyon, hiyain yung nakikinig. Ang aking pong concern every time na nangangaral ako, I want to always preach the Word of God with love. Amen? Yung ang mararamdaman natin, pagmamahal ng pastor. So let love be without dissimulation. Yan ang sinasabi po. Kaya ano yung title natin? Love without dissimulation. Number 1, by not degrading others. Diba? Yung maging totoo yung pagmamahal natin sa kalagayang hindi natin po dinadown yung ibang tao. Diba? Hindi po natin minamaliit ang ibang tao. Yun po yung pinaka-idea. Pansinin niyo po yung talata natin. Romans chapter 12, mga kapatid.
Hindi ba ang sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. In verse number 3, ang sabi niya, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, listen to this, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Hindi po pagmamahal yung minamaliit mo yung kapatid mo. Hindi po pagmamahal yung pintas ka ng pintas ng iba. Hindi po pagmamahal na tinatapakan mo ang iba. Hindi po pagmamahal na nagmamalaki ka sa iba. Okay? Mga kapatid, ang napakagandang puso, yung puso na dahil mahal mo ang kapatid mo, ang gusto mong gawin, mga kapatid, is to build up one another. That should be our heart. Hindi ho nagpipreach ang pastor para ibagsak ang mga nakikinig. Ang gusto natin, iangat po tayo. So kaya iwasan po natin ang chismisan. Iwasan po natin ang pintasan. Iwasan po natin yung attitude na talagang kung umakto tayo, parang mas magaling tayo sa iba. Pinanggagalingan po yan ng hindi po harmonious relationship. Ibig sabihin po, the problem of the many churches today, dahil paligsahan, pagalingan, sinabi na nga ng Bible na kahit ang galing-galing mo na, kung wala namang pag-ibig, wala ring kabuluhan. By not degrading others. Gawin nating totoo yung pagmamahal natin. Hindi yung minamaliit natin yung kapwa natin, minamaliit natin yung kapatiran natin. 'Di ba? Yun ang ingatan po natin. So let love be without dissimulation. Magmahal tayo ng walang pagkukunwari by not degrading others. You should appreciate the Lord kung binigyan ka niya ng gift. You should appreciate the Lord kung ginagamit ka niya. Pero tatandaan po natin na ang pagbibigay ng Diyos ng kakayahan sa iyo at ng lahat ng meron ka, anumang kagalingan po yan, hindi ibinigay ng Diyos yan para maging lisensya mo na malitin mo ang kapwa mo. Bakit tayo binigyan ng Diyos ng kakayahan? Upang maging lakas tayo ng iba. Kaya pala pinaalala ni Pablo ito, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly. At atin pong igalang ang naging disenyo ng Panginoon. Kasi alam nyo po, pag ginawa po natin yung kumparahan, di ba? Lagi kong binabanggit to. The problem, doon po sa tinatawag nating comparison, either way, negatibo ang magiging resulta. Kapag ka ikaw ay naging mapagkumpara ng sarili mo sa iba, it is either magkaroon ka ng inferior feelings or superior feelings. Yung superiority complex, di ba? Yung bang pagka ikinumpara mo, na hindi nila nagagawa yung nagagawa mo, di ba? Wala ka namang kwenta, hindi mo naman kayang gawin yung ginagawa ko . Nagiging matayog ka, nagiging mataas ka. Pagka naman sa comparison mo, nakita mo na mas magaling sila, okay? Ang pwedeng epekto naman ito, magkaroon ka ng pity sa sarili mo. Ayoko na, hindi ko magawa yung nagagawa nila . Wala akong kwenta. So sa magkabilang panig, hindi maganda magiging outcome. Kaya ang dapat ma-realize mo, hindi tayo dinisenyo ng Diyos na iba-iba para magkumparahan sa isa't isa. In fact, sa usapan ng humility, harmony, and holiness, mga kapatid, in the design of God, binigyan niya ng kakayahan ang isa't isa sa atin to complement one with another. Ibig sabihin po, kaya pala kailangan yung pagmamahal para hindi ka maging mapamintas, para hindi ka maging mapangmaliit. Kaya pala ang Diyos itinuturo sa atin sa pamagitan ng sulat ni Apostol Pablo na magmahalan tayo sa isa't isa at ang pagmamahalan natin ay huwag maging pagpapakunwari dahil pagka ikaw ay totoong nagmahal, ang magiging tibok ng puso mo, i-encourage mo ang kapwa mo, palakasin mo sila, hindi yung kapatid mo sa Panginoon kung pintasan mo
wagas. Kung ano-ano sinusuot, hindi naman siya maganda. Kamusta po tayo? Pagmamahal ba yung wala ka nang ginawa, kundi maliitin mo yung kapwa mo? Love without dissimulation. By not degrading others. By not despising others. Kanina, wag mong maliitin. 'Di ba? Ikalawa, wag mo namang isiping wala silang kabuluhan at hindi sila kailangan. Mga kapatid, no man liveth unto himself and no man diet unto himself. Sa secular version, ano yung naalala nyo? No man is an island. Sa version namin dati, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Di ba? Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan. Di ba? Kita mo? Bless na bless kayo. Pakinggan natin ang pagbasa ng Ebanghelyo ng Panginoon. Di ba? I mean, kahit ang secular naiintindihan na napakahirap na mabuhay na parang hindi mo kailangan ng iba. Hindi mali ang Diyos na pinagsama-sama tayo sa church. At hindi rin mali ang Diyos na tayong pinagsama-sama niya may kani-kaniyang kakayahan. So yung kakayahan ko, hindi para umakto ako na hindi ko kailangan ng iba. Ako nga pastor na aminado pa akong kailangan ko kayo . Diba? At yun ang gusto ko laging sabihin sa church. Kailangan ko kayo. Kung gaano di nyo alam. Basta kailangan ko kayo, di ba? Diyos ang nagdisenyo na kailangan natin ng isa't isa. Kaya pala walang perpekto. Di ba? Yung mag-asawa, wala pong perfect. Kaya nga ang idea niya, kaya ka bibigyan ng asawa, hindi para magpintasan kayo. Ang idea po, help meet. Di ba? Para maging kapunuan ng kakulangan. Kaya pag may nakita kang pintas ng partner mo, yan ay message ng Diyos na yun ang pupunuan mo. So the same thing with the church. In our church, mga kapatid, I believe na hindi po sa isang tao ibinigay ng Diyos ang lahat ng kakayahan. Sa naging disenyo ng Diyos, bawat iniligtas niya ay binigyan niya ayon sa mga talata ng kani-kaniyang biyaya, ng kani-kaniyang kaloob upang ang bawat isa ay maging tulong sa isa't isa para sa ikatitibay ng kabuuan ng katawan. Amen? Kung pati special number ako kakanta, rap lang ang kaya kong gawin, mga kapatid. Diba? Kung bibigyang pansin po natin ang nais ng Panginoon, magmahalan tayo sa isa't isa na kung anuman ang kakayahan ng isa't isa ay maging complementing po yan. Okay? And if your love is sincere, you will not despise others. Okay? Love without dissimulation. Number 1, by not degrading others. Number 2, by not despising others. Nakikita niyo yung difference? Diba? Yung isa, mamaliitin mo yung iba. Yung iba naman, isa sa isang tabi mo, babaliwalain mo. Kailangan natin ng isa't isa. Okay? And by not destroying others. Kaya nga binantayan ng Romans chapter 12 Kasi ang reality, dahil ang mga tao po, iba-iba, at ang tao, dahil tao, pwede na tayo po ay makagawa ng hindi maganda sa isa't isa. Ano itinuro ng Diyos? Pag kami nakagawa ng hindi maganda sa iyo, gantihan mo yung ba tinuro niya? Diba? Yun ang nagiging problema .
ang naturalesa po natin, pag kami nakasakit sa atin, gusto natin, saktan din siya, di po ba? And worse, hindi lang naman ang gusto mo, saktan siya. Gusto mo, sirain siya. Yung parang matutuwa ka kapag yung nakagawa ng hindi maganda sa'yo, makita mo na talagang durog at sira ang buhay. Mga kapatid, it is not God's will for us na yung, di ba sabi nga rejoice not when thine enemy falleth. Are you listening? Kung ang sabi ng Biblia, huwag kang matuwa kung ang kaaway mo ay bumabagsak. Kung yun lang pong huwag kang matuwa na bumagsak siya, di lalo na pong huwag kang maging dahilan o huwag mong gawin yung ikasisira ng iyong kaaway. Kaya mabigat sa usapang Kristiyano talaga, no? Di ba? Even to the point na kaaway na ang tingin mo sa kanya. Still, the command of God is to love your enemy. Madali bang i-apply yun? Ang hirap. Ang hirap. Hindi nga tayo magkakaaway minsan, hindi nga natin magawang maayos yung, di ba? Mahaling maayos ang isa't isa. Kasi ang naturalesa ng tao, alam niyo kung sino mahal niya? Sarili niya. Sarili niya. Kaya ayaw niyang nasasaktan siya, ayaw niyang napipintasan siya. Natural po yun Pero mga kapatid, alam niyo po, dito po sa Romans chapter 12, ito naman madalas na po nating binabasa. Kaya ang punto ko po, binibigay ko na lang po sa inyo yung pinaka-concept. Tinuruan tayo kung paano tayo dapat Diba? Makikitungo sa isa't isa. Ang sabi po, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Isipin nyo mabuti, ito bang gagawin ko sa kapwa ko? Mabuti ba ito? Kung ito'y masama, iwaksin natin ang kasamaan. Diba? And cleave to that which is good. So, paano po natin i-apply ngayon? Ito pong, yung pong pagkapit sa kabutihan. Ang sabi po mga kapatid, maliwanag. Bless them which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Ang sabi po mga kapatid, malinaw sa verse number 17, recompense to no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, said the Lord. In verse number 20, therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink, for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. And in verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Gaano ka-importante yung pinag-aaralan natin? Nakapagsasalita ka ng mga wika, ng tao at ng mga anghel, kung walang pag-ibig, anong sabi ng Bible? Para kang sounding brass, tinkling cymbals. Nasa iyo yung gift of prophecy na talagang you have all the knowledge and have no charity, it profiteth you nothing. Matindi kang maghain, matindi yung ginagawa mo, pero walang pag-ibig, you are nothing. It profiteth nothing. So, gaano kahalaga ito? Ngayon, kung sinasabi mo namang, ako, mahal ko ang bawat isa, mahal ko ang kapatiran, paano raw tayo dapat magmahal? Walang pagkukunwari. So, paano tayo ngayon magmamahal ng walang pagkukunwari? Diba? By not degrading others, by not despising others, and by not destroying others. Mga kapatid, love without dissimulation. Be humble. Diba? Yun ang maging goal natin. Mahalaga po yung humility, mahalaga po yung harmony. Diba? We need to live humbly. We need to live harmoniously. And we need to live holily. At ngayon pong sandaling ito, magandang tatapusin natin ang mensahe na ang nakatatak sa isip natin, don't just love, but make sure that you will love without dissimulation.
Diba? Maganda po yung kapag kang nginitian mo yung kapatid mo, ngiti talaga yan. Maganda po yung pagkapinuri mo yung kapatid mo, totoo sa puso mo yan. Kasi ang matinding eksena kadalasan, ang ganda-ganda ng sinasabi mo pag nakaharap, pero pag nakatalikod. Diba? At kung mag-chismis ka, talagang todo-todo, walang preno. Kung manira ka ng kapwa mo, at minsan proud ka pa. Proud ka pa habang pintas ka ng pintas ng iba. Proud ka pa habang minamalit mo yung iba. Proud ka pa na kung saan ang tingin mo, ikaw lang ang magaling at hindi talaga para tanggapin yung pong masasabi nating kabuluhan ng iba. At ang masakit pa nito, mga kapatid, parang ang saya-saya mo pagka nakakasira ka. Huwag mong ipagmamalaking Kristiyano ka kung ikaw yung mapangmaliit. Diba? Kung ikaw yung mapanghamak. At kung ikaw yung mapanira. Love without dissimulation. Tumayo po tayong lahat. Habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa, mas maganda po na sama-sama tayo na manalangin sa Diyos na ang ipinakita ng Diyos at ang ipinaunawa ng Diyos na mensahe ay kailangang ito ang hayag na nakikita sa mga nagsasabing tayo'y mga Kristiyano. Everything must be done charity. At kung talagang nagmamahal ka, ang magiging puso mo, maka-uplift, maka-encourage. Kung talagang nagmamahal ka, hindi ka hahamak ng iba. Kung talagang nagmamahal ka, hindi ka magiging tagapanira ng iba at mapanira sa iba. A very practical message. Para sa akin po, nung sabihin po ni Pablo, now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Dahil nga po ang pinupunto niya sa mga taga-Korinto, ano ang silbi ng lahat ng ginagawa mo? Ano ang silbi ng lahat ng kagalingan mo? Kung wala namang pag-ibig. At dito sa teksto natin, ang sabi ni Paul, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Napakahalaga po na magmahal tayo ng totoo. Hindi lang kalooban ng Diyos na mahalin natin siya. Ang sabi niya, mahalin natin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. Ang sabi po ng Bible, let us love one another. At ang mensahe natin, nagsasabi po na ang pagmamahal ay dapat walang halong pagpapaimbabaw. Ang pagmamahal ay dapat maging tunay, dalisay, mga kapatid, walang pagkukunwari. Ngayong gabing ito, hindi ba kung merong magandang i-apply sa church, ito pong message na napag-aralan natin. Kaya kung meron mang pagkakataon na yun ang nakita mo sa sarili mo as you listen to this message, na ikaw ay mapamintas, na ikaw ay mapanghamak ng iba, at ikaw ay mapanira, mga kapatid, or ginising ka ng Diyos na hindi rin magiging magandang epekto nito sa iyo. Hindi magiging magandang epekto nito sa kanyang gawain, sa kanyang iglesia. The altar is now open for you. Let us humble ourselves before God and let us pray to God, Lord, gawin mo po na ang relasyon namin sa church na ito na pinaglagyan mo sa amin ay harmonious, Panginoon. Yung hindi kami magpapaliksahan, hindi kami magpapagalingan, hindi kami magpipintasan, hindi kami magsisiraan, hindi kami maghahamakan sa isa't isa, kundi magpapalakasan, magpapanalanginan, maghihayakapan, magsasama ng merong tapat na puso, totoong pagmamahal.
Sige po, a good opportunity for us to pray to God, Lord, gawin mo po na ang church na ito ay pamumugaran ng pag-ibig na magiging kapahayagan ng pagiging alagad mo sa buhay ng iyong mga anak. Yung pagka sinabi mong mahal kita kapatid, totoo talaga yan. Mahal ko po kayo pastor, totoo po talaga yan. Yun po ang dapat mga kapatid. Tapat at totoong pagmamahal. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa napakahalagang paalalang ito. Lalo na po sa takbo ng gawain mo, Panginoon. Thank you for this rebuke, Heavenly Father. Thank you for this very important reminder. Nawa nagdala po sa amin ito sa realization na napakalaking advantage kapag totoong minahal namin ang isa't isa. At sa kabila nito, dakilang Diyos, napakalaking problema kapag kami po ay nagplastikan sa isa't isa. Nawa Panginoon, pamugaran kami ng pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Nawa Panginoon, ang iyo pong Espiritu ang maghari po sa aming mga buhay upang kami po ay matutong magmahalan sa isa't isa. Para po sa magandang takbo ng iyong gawain, para din po, Panginoon, sa ikatitibay at ikalalakas ng bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, ipinid mo po sa aming mga puso ang salita mong aming napakinggan. Nawa dakilang Diyos, itatak mo po sa aming puso, pagkatao at pagkakristyano, ang mensaheng ito na ibinigay mo sa amin. Pagpalain mo po ang Living Water Baptist Church. Nawa bawat isa po sa amin ay natuto. Kasama na po ang mga nakikinig at kasama namin ngayon through online, Panginoon. Nawa naging blessing din po sa kanila ang mensaheng ito. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, go back to your seat please. Thank you so much. Tawagin ko po ang ating MC. Amen. Habang bumabalik po tayo sa ating mga upuan, napagpala po ba tayo sa mensahe natin napakinggan? Amen. Maraming salamat po and salamat sa ating bishop sa patuloy na encouragement at pagpapaalala. And this time po, dadako po tayo sa ating offering. And bago po yan, gusto ko pong basahin sa inyo Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Ito po sinasabi ng talata. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa amin pong paglilingkod. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe po namin napakinggan, Panginoon. Nawa ito po ay tumanim sa aming puso at isipan, Panginoon, at patuloy naming mai-apply sa aming buhay at maging sa aming church, Panginoon. Maraming salamat sa mensahero na inyong ginamit, Panginoon, ang aming mahal na bishop, Panginoon. Patuloy niyo po siyang i-bless, kanyang family, Panginoon, patuloy niyo po siyang gamitin sa inyong gawain, Panginoon. At ngayon, Panginoon, dadako po kami sa pagbibigay, Panginoon. Hiling po namin, Panginoon, ng malilikom, Panginoon, ay maging kagamit-gamit sa gawain, Panginoon. Pagpalain niyo po patuloy ang bawat isa, Panginoon. Ito po ang samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong offering, awitin po natin, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Everybody, let's sing this. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Okay,
Okay, so purihin po ang Panginoon. Na-bless po ba kayo ngayong gabi? So, we need that message, ano po? At sa mga churches, kailangan po natin ang mensaheng ito. And I just want to remind everyone, kabisado nyo naman po ang anniversary na natin, ano ho? So, sa linggo, magbibigay na tayo ng konkretong magiging hakbang natin para sa pagsasaayos po ng ating anniversary. And I know that most of the members of the church, they are already aware kung ano po ang ginagawa natin. Kasi ang sentro natin lagi, every anniversary, is to express our love to God by loving the lost and the laborers. Bagamat sa laborers po, sesentruhan na po natin yung mga lahi po natin. Meaning, yung mga anak-anak po natin sa ministry, particular, yung mga may hawak ng mga churches po. Ano ho? So, yun po yung aking pong hiling sa inyo, na sana prepared na yung puso natin for that. Handa na po tayo para po dyan. And to all our visitors, ngayon pong gabing ito, thank you so much sa inyong pong pagdalo. Pwede pong pakitaas yung kamay ng mga bisita po natin? Andoon na po sila. So, kasi sinisikap natin pagka may bisita, ayaw po nating pinipilit na i-ano po yung mensahe po doon. So, because ang intention po natin sa service natin is to equip the believers and to make sure na lahat ng a-attend dito makakarinig ng gospel. So, ang ginagawa na lang natin, pag first-time visitor, okay, so tiyakin po na may babahagi sa kanila clearly yung pong gospel. So, yun po yung naging setup natin. Sa mga kasama natin sa online, thank you so much. Ipag-pray nyo po yung success ng ating pong darating na anniversary. Kailan ang anniversary natin? Second Sunday ng December. And aware po ba kayo kung anong date po yon? December 10. Okay, December 10 ang ating pong anniversary. The same, ano pa rin po, evangelistic sa umaga, and then sa hapon po, yun po yung nasa UP. Alumni po tayo, bahay ng alumni. At mas marami po ang ina-expect natin dahil hindi na po tayo para maglagay ng tables, ipapak na lang po natin yung mga pagkain po dahil ang pinupunta naman po natin doon ay ang pagbibigay kadakilaan sa Diyos, hindi po yung kasaganahan ng pagkain. Ano po? So, bagamat yung pagkain naman na ipiprepared po natin is enough para mabusog po tayo. Kasi ang kain, madaraming pagkakataon na pwede nating magawa yan. In fact, sa nakikita nga natin, yung iba, sobra na dyan, di ba? Sobra na po sa kain. So, kaya, wag na po yung, yun po ang wag na po, yun yung masyado nating sentruhan, yung kainan. Ang sentruhan natin, yung papuri sa Panginoon at yung pong pakikinig ng kanyang banal na salita. Okay? So, yan po, mga kapatid, ang ating pong mahalagang paalala. Kaya sa Sunday, I hope and I pray na naka-mindset na po tayo para sa magiging pinali po ng hakbang na gagawin natin para sa matagumpay na anibersaryo. Amen po ba, mga kapatid? So, tayo po tayong lahat. Tawagin po natin si Pastor Nolan. Pastor Nolan, please, pakisara mo yung gawain natin sa panalangin. Let's pray po. Manaming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa gabing ito na pinagklub sa amin. Salamat Panginoon sa mensahe po na ibinahagi po ng aming mahal na Bishop. Thank you Lord for giving him the strength to preach, Panginoon, for the wisdom, Panginoon. Always give him the energy, Panginoon, to preach your word. At Lord, tulungan niyo pa rin pulod siya sa kanyang mga ginagawa, Panginoon, para sa inyong pangalan, sa paglalahad po ng inyong pangalan. Yung kanyang health, Lord, always ingatan niyo po ito, Panginoon, and even his family, Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan sa amin. Naway mabless po ang bawat isa at isa pamuhay po namin ang aming mga napakinggan po ngayong gabing ito. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi at ibinabalik po namin lahat na papuri pa sa salamat sa pangalan po ng inyong anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po, ingat po kayo sa pag-uwi. God bless us all.